inordain na din. So yan, dyan po tayo magbe-base sa ating babasahing verse. So samahan niyo ako magbasa. Dahan-dahan natin, sabi sa verse 5, nang dumadaan na sila sa Samaria, ang tinutukoy dito ay si Jesus at yung mga disciple, dumating sila sa isang bayan na tinatawag na Sychar. Malapit sa lupaing ibinigay ni Jacob sa anak niyang si Jose. 6, may balon doon na ginawa ni Jacob dahil tanghaling tapat noon at pagod na si Jesus sa paglalakbay, umupo siya sa tabi ng balon para magpahinga. Intindihin natin, analyze natin yung kwento kasi may quiz tayo mamaya. So, 7, tumuloy naman ang mga tagasunod niya sa bayan upang bumili ng pagkain. So, habang nakaupo si Jesus, dumating ang isang babaeng taga Samaria para umigib. Sinabi ni Jesus sa kanya, pwede bang makiinom? Verse, yan. Sumagot ang babae, kayo po ay isang Hudyo at ako ay isang Samaritano at babae pa. Bakit po kayo makikinom sa akin? Sinabi niya ito dahil hindi nakikitungo ang mga Hudyo sa mga Samaritano. Sinabi ni Jesus sa babae, kung alam mo lang ang ipinagkakaloob ng Diyos at kung sino ang nakikiinom sa iyo, baka ikaw pa ang manghingi sa akin para bigyan kita ng tubig na nagbibigay buhay. Mahaba-haba po ito, no? So hanggang 19 yan, tapos mamelaktawan natin hanggang 25. So 11, sinabi ng babae, malalim po ang balon at wala kayong pang-igib. Saan po kayo kukuha ng tubig na nagbibigay buhay? 12, higit pa po ba kayo sa ating ninuno na si Jacob na humukay ng balong ito? Siya at ang mga anak niya, pati ang mga hayop niya ay dito umiinom noong araw. Sumagot si Jesus, ang lahat ng umiinom ng tubig na ito'y muling mauhaw. Tinutukoy niya yung balon. Pero ang sinumang iinom ng tubig na ibibigay ko ay hindi na muling mauhaw. Dahil ang tubig na ibibigay ko ay magiging tulad ng isang bukal sa loob niya na magbibigay ng buhay na walang hanggan. Sinabi ng babae, bigyan niyo po ako ng tubig na sinasabi niyo upang hindi na ako muling mauhaw at hindi ko na kailangan pang pumarito para umigib. 16, sinabi sa kanya ni Jesus, umuwi ka muna at sasama mo rito ang asawa. So, dyan naputol na tayo. At ang topic natin ngayong gabi ay, paki-flash, Emmanuel Christian Fellowship. Hindi yan. So, may topic tayo for tonight. At alam ko naman ang iba ay mayroong idea na din. Kasi nga last week is, may mga umaten na, as every morning, yun din yung naging topic natin, related. So, ito ang ating topic. Medyo delay lang. Kasi mainit. O din iniinitan eh. Ay, yun pa din ang title. Sige na, di ko si ano eh. So, ang topic natin ngayon ay, I witness Jesus, so I will tell about Him. Related siya, or kung inanalyze nyo, or dinamdam nyo yung yung kanta kanina, makikita nyo na related siya sa ating pag-uusapan ngayon, sa mensahe ng Panginoon. Di ba sabi sa mga lyrics na binanggit kanina, I will tell your story. Tapos to the ends of the earth, I speak Jesus. So, yan. Ang topic natin talaga is, I witness Jesus, so I will tell about Him. So, the word, yung salitang witness, saan siya madalas na naririnig or ginagamit? Sa korte, no? Sa korte. At pag sinabing witness, siya yung nagsasabi or magsasabi kung ano yung nalalaman niya. Kasi siya yung nakakita, siya yung nakibahagi doon sa pangyayaring yon. At hindi lang sa korte pwedeng maging saksi. Ibang term or Tagalog word ng witness is saksi, testigo, or yung mga malapit na word ng witness. So hindi lang sa korte pwedeng maging saksi ang isang tao. Pwede rin sa church. Pwedeng sa school. Pwede rin namang sa bahay. So, to give you example, kunwari, sinabihan ka ng
nanay mo, sinong hindi naghugas ng kawali? Ang alam mo kapatid mo nakatoka yung panganay. So, pwede ka mag-witness, sabihin mo sa kanya, Ama, si ate yan, hindi siya naghugas. So, sinasabi mo, kasi nasaksihan mo, alam mo na siya ang nakatoka at hindi siya naghugas. Person related, no? Relate na relate. Sa school, pwede rin naman. Sinong nagkakating? Nakita mo yung classmate mo na si Genesis daw nagkakating sa school noon, di ba, noon? So, ayan, marami, kahit saang lugar, pwedeng maging witness ang isang tao. At sa verse na binasa natin kanina, sa kwento na binasa natin, yung babaeng Samaritano ay isang patunay na siya'y naging testigo. Na-witness niya, nasaksihan niya, sino? Si Jesus. Nakita niya si Jesus ng harap-harapan. Nakausap niya, naka-fellowship niya, nagtanong pa nga sa kanya si Jesus kung pwede daw ba makainom eh. Diba? At makikita natin na yung babaeng Samaritano na yon ay na-witness niya si Jesus sa balon. Yung babaeng Samaritano dito ay wala siyang pangalan, pero binigyan siya ng pangalan ng mga Katoliko, Putin, ata parang gano'n. Pero wag na natin yun kasi hindi naman siya nakalagay sa Bible. Ano na lang natin siya, tawagin natin siya as babaeng Samaritano. So babae, basta babae. So siya, na-encounter niya si Jesus sa balon. Kung pumunta siya sa balon, doon niya nakita, doon niya nakausap si Jesus. At patunay yon na pwede nating ma-encounter si Jesus kahit wala tayo sa church. Kahit na nasa bahay tayo, minsan at madalas pa nga, mas na-encounter natin si Jesus kapag mag-isa lang tayo. Siguro sa inyo, syempre, may mga personal relationship na kayo sa Lord, na-encounter nyo si Jesus nung time na nasa bahay kayo, umiiyak kayo, or minsan nga, kung may iba nga na naglalaba lang daw, bigla nilang maalala yung pag-ibig ng Lord, bigla nilang maiisip, doon magpapakilala ang Lord. So maraming paraan at maraming places, sitwasyon para makilala natin or ma-witness natin si Jesus. Dahil ang Diyos natin ay hindi limitado. Parang sa mga disciple, anong attribute ni God yung present everywhere? Lahat, alam na alam. Okay, mamaya i-announce po ang ating top. So, salamat. Baka makaramdam naman kami ng 400. Pa-share naman. So, ayun, nga, dahil ang Lord natin ay omnipresent. He is everywhere. Hindi siya limitado. Hindi porket nasa liblib na lugar ka lang nakatira, ay feeling mo wala na ang Diyos doon. Nandun siya palagi. So kayo, pwede niyong sagutin, kailan niyo, para sa inyo, kailan niyo ba siya, or saan niyo ba siya na-witness? May iba kasi sa worship symposium, may iba na during retreat pa nila na-encounter. So marami talaga, pwedeng corporate, pwedeng individual, so iba't iba yan. At next pa yan, nung nagkita si Jesus at ang babae sa balon, maalala nga natin, binanggit doon ni Jesus, na humihingi siya ng tubig. Water please, English no. So, pero may pumipigil kay babaeng Samaritano para hindi siya bigyan ng tubig. Ano-ano kaya yung mga yon? Kasi madali lang naman eh. Bibigyan mo lang naman ng tubig si Jesus, pero bakit parang hirap na hirap siyang ibigay? Sa tingin niyo ano yon? Naalala niyo ba yung mga nabanggit kanina? Ay, nakita. Nakita na pala, sige, paki-flash na nga po. Yan, so, ayan na yun yung dahilan kung bakit hindi natin nakikita ang Diyos. Una, maling nakasanayan. Actually, madami pa. 4 lang nilagay ko. So, may maling pananaw. Ito yung pinaka-common, which is yung kasalanan natin, at hindi natin nakikilala si Lord. So, ang babaeng Samaritano kasi ay, ang history ni babaeng Samaritano, siya, kalahating Hudyo, kalahating Gentile. So, ibig sabihin, sila yung mga babae na nag-asawa ng ibang lahi.
Kaya gano'n na lang ang galit sa kanila ng mga Hudyo. Di ba binanggit doon na, kaya niya nabanggit yung kasi nga daw ay hindi nakikisalamuha ang Hudyo sa mga Samaritano. Ayun yung una, dahil nga sila'y mga half-half. Hindi purong Pilipino, or hindi purong Gentiles. Hudyo. Hindi sila purong Hudyo. At ang mga Samaritano na yan ay may maling pananaw. Ang pananaw nila, si Jesus daw ay nananahan sa lugar nila na tinatawag na Gerizim. Pero ang pinaniniwalaan naman ng mga Hudyo, ang Diyos daw ay nananahan dun sa bundok ng Jerusalem. So may magkaiba sila. Kaya talaga, gano'n na lang kagalit yung mga Hudyo sa Samaritano. Kasi kung tutusin nga, ang Samaritano na yan, nagmula rin sila sa Hudyo. Kaso nga lang, nag-asawa ng iba, nagkaroon ng ibang lahi at sumamba pa sa ibang Diyos. Sumamba sa Diyos-Diyosan. At pangatlo, itong mga Samaritano na to, nagtayo pa sila ng templo. Sa templo na yon, hindi si Jesus ang kanilang sinasamba. Hindi ang Diyos ang kanilang sinasamba doon, kundi Diyos-Diyosan. So, ayun pati ang dahilan din kung bakit hindi nag-aalangan siya na bigyan, painumin si Jesus. Pangatlo is dahil sa kasalanan. Panong kasalanan? Meron po siyang 5 asawa. 5 lang naman ang asawa niya. So, isa nga lang nahihirapan na eh. Ano pa kung 5, di ba? So, alam niya sa sarili niya na meron siyang kasalanan na pumipigil talaga kung bakit siya nahihirapan ibigay sa Lord. Pero, sa kabila ng banda, sa kabila ng kasalanan na yan, ay kinausap pa rin siya ni Jesus. Hindi siya pinandirian sa kasalanan niya na yon. Sa totoo lang, alam naman natin na ang kasalanan talaga ang hadlang upang hindi tayo makalapit sa Lord. Pero lagi nga natin naalala, ang pag-ibig ng Lord ay mas higit na mas malaki kaysa sa ating mga kasalanan. Tayo pag nalaman natin ng isang tao na may nagawa tong kasalanan na, para nakaraan lang nakita ko nga tong naghihipak, naghihipak sa church pa, no? Yung mga tao madalas iiwasan na yan. Tapos titignan na pagdadaan, gaganunin mo. Titignan mo mula ulo hanggang paa. Iwas na tayo sa taong yon pag alam natin na siya'y may nagawang pagkakamali. Pero, ang Diyos kasi natin ay walang pinipili. May malaki ka mang kasalanan, may maliit man yan, kaya pa rin patawarin ng Panginoon. Madalas nga kung sino pa'y may malaking kasalanan, pag sila'y nagsisi at humingi ng tawad sa Lord, sila pa'y napapatawad. May ibang tao na may maliit na kasalanan, pero hindi sila mapatapatawad ng Lord. Bakit? Kasi patuloy nilang ginagawa at hindi nila inaamin na nagkasala sila. Kaya tayo, mapalad tayo kasi may labi tayo eh. May bibig tayo. Actually, mga pipi nga eh. Di ba? Nakakapag-confess pa rin sila ng sins sila by heart. Pero tayo may mga bibig, may labi, nakakapagsalita naman, why not, di ba? Bakit ipinagkakait pa natin sa Lord na sabihin ang salitang, sorry, Lord? Ang sorry na word is, napakalit lang naman yan eh. Pero may iba talagang tao, ang hirap bitawan ng word na sorry. Kasi isang bagay lang din yon dahil sa pride. Sabi nga, nung attorney judge, nung nag-judge si pastor kagabi, sa isang face-to-face na naganap kagabi dito, kung sino daw mas matured, mas humble, siya pa yung, kahit na walang kasalanan yung humble, siya pa daw yung humihingi ng tawad. Kasi nga, mas matured siya, or mas humble siya. That's enough. Okay? So, that's enough. Next na tayo. At syempre,
Walang pinipili ang Diyos kahit na Pilipino tayo, kahit Chinese, or anumang lahi natin, kagaya nga ng Samaritano. Mga Japanese, lahat ng lahi, yun ang pinipili ang Lord sa atin. Kaya may mga tao na pinapadala ng Lord sa Japan para mag-share ng Word of God kasi sa bansang Japan, sila daw yung may mataas ng rate ng suicidal sila. Kaya dahil nga, syempre, paano mag-share ang taga-Japan sa kapwa nila Japan kung sila din mismo ay depressed or sila din mismo nakakaranas ng pagsubok. Kaya may ginagamit talaga ang Panginoon minsan galing sa Pilipinas. Malay natin, di natin alam, baka tayo palang gamitin ng Lord para sharean din sila. Mag-share daw talaga dapat ng Word of God. At hindi, ang Lord, yun nga, hindi kagaya ng tao na iiwasan ka. Kasi madalas tayo lang naman talagang umiiwas sa Lord eh. Yung alam mo may kasalanan ka, hiyang-hiya ka sa Lord, di ka nalalapit sa Kanya, pero ang Lord patuloy pa rin siyang lumalapit sa iyo. Patuloy ka pa rin niyang nire-reach out. Kasi pinili ka ng Diyos. Piliin mo rin siya, huwag kang choosy, huwag kang mapili. Kasi ang Lord nga kahit na hindi tayo karapat-dapat, kahit na meron tayong flaws, lapses, pinipili pa rin niya tayong i-reach out. Kaya ayun ang dapat din natin gawin, piliin din natin ang Panginoon. At yung pang-apat dyan ay hindi nakikilala. Or hindi nakikilala ng Samaritana si Jesus. Sinabi yun sa verse 10. Sabi sa verse 10, kasi yung basahin natin yung verse 10. Ayun. Sinabi sa part na, kung alam mo lang ang pinagkakaloob ng Diyos at kung sino ang nakikiinom sa iyo, baka ikaw pa ang manghingi sa akin para bigyan kita ng tubig na nagbibigay buhay. Yeah, kasi hindi nga siya nakikilala ng Samaritano, pero nagpakilala sa kanya si Jesus. Anong pakilala niya? Bilang tubig, bilang nagbibigay ng tubig na nagbibigay din ng buhay na walang hanggan. Minsan pa, nagpapakilala ang Diyos sa atin bilang kaibigan. Kung yung time na iniwang ka na ng lahat, ng kaibigan mo, tapos doon mo mararanasan or doon mo makikilala ang Lord kasi bigla ka niya i-comfort, bigla ka na lang magkakaroon ng feeling na hindi pala ako nag-iisa. So maraming way din kung paano magpakilala ang Lord sa atin. At ang maganda, ang Diyos, si Jesus, ay hindi lang siya basta nagpakilala sa babaeng Samaritano. Nag-offer pa siya. May ibinigay siya, which is yun nga yung buhay na walang hanggan. Yung tubig doon na nagbibigay ng buhay na walang hanggan. So Jesus offered her a spring of water. Bakit kaya niya binigyan si Samaritana ng buhay or tubig? Kasi alam niya kung ano yung pangangailangan ng babaeng Samaritano na yan. Siyempre una, tubig. Ano bang purpose ng tubig? Para makapagtanggal ng uhaw. Nung time na yan, yung Samaritana na yan, pumunta siya sa balon, anong oras? 12:00 ng tanghali. Kaya alam ng Lord, kailangan mo rin ng tubig kasi alam ko, na pumunta ka dito 12:00 ng tanghali para kumuha ng tubig. Ginawa ng babaeng Samaritano ang pagpunta ng 12:00 sa balon kasi nga dahil siya'y makasalanan, nahihiya siya. Iniiwasan niya na may makakita sa kanyang ibang tao kasi pag nakita siya, pagtatawanan siya, pag-uusapan siya, tutuksuin siya na maraming asawa. Kaya ganung oras siya pumunta sa balon. At alam naman natin, kahit hindi nga tanghaling tapat, uhaw na uhaw tayo, di ba? Basta mainit na panahon, we need water. At ayun yung inoffer sa kanya ng Diyos, tubig para mawala yung uhaw niya. At hindi lang literal na water ang inoffer sa kanya ni Jesus. Yun din ay satisfaction, spiritual. Matuturing bang satisfied ang isang tao kapag marami siyang asawa? Hindi. So, alam na Jesus na kapag binigay niya ang kanyang buhay sa tao na ito, magkakaroon siya ng satisfaction at hindi na maghahanap pa ng ibang tao na aaliw sa kanya.
Nararanasan din natin yan ngayon eh. May isa nga rin ako nakausap na youth na napag-usapan namin, sabi namin, kung bakit may mga tao na mahilig makipagrelasyon or yung parang hindi siya nasa-satisfied ng walang partner, kontento, ha? Parang natitenga laging pagka 1 year, meron agad, may gano. Kasi sabi namin, either meron siyang dissatisfaction. Or dahil, syempre, meron siyang past history na hindi niya nararamdaman yun sa family niya, kaya naghahanap siya sa iba. Kung maghahanap tayo, andito na si Jesus, He offered Himself para masatisfied ang ating mga longingness. Hindi na natin kailangan pumunta sa bar para maalis yung lungkot, pagod, ano man yan. Kasi nga, ayan ay mga panandalian lamang. At hindi na natin kailangan maghanap pa ng maraming partner in life, ng jowa, ng jowa, o kaya ng maraming kaibigan. Sabi nga, di ba, ang kasabihan sa mundo na to, yung mas konting kaibigan, mas quality daw. Oo, mga ganon. Mas gusto nila, mas preferred na nga nila ngayon ang konting kaibigan pero totoo. Yes. Pero kung isipin, may iba nagsasabi na mas gusto ko mas madami kasi mas pag nangailangan daw sila, marami silang lalapitan, marami silang network, mauutangan, mahiraman, malalapitan. Pero pag dumating na sila sa punto ng totoong buhay na sila'y nangailangan, hindi nila masasabi na nandyan pa rin ba talaga sila. Pero ang Lord natin, marami tayong utang sa Panginoon, alam nyo yan. Alam natin yan. Marami tayong mga utang sa Kanya, hindi man financially, utang sa pera, tithes, utang man yan sa hindi pagbibigay lalaan ng oras sa Kanya, pero hindi pa rin niya tayo tinitigilan na i-reach out. At yan, acknowledgement din. Next po. Yan, acknowledgement din, He offered yung water na yan na nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Kasi ang babae noon, nung panahon nila, ay mas tinitingnan sila as mas maliit kumpara sa mga property. Kumbaga, mas less yung tingin sa kanila. Kumbaga, pag meron silang bahay, mas importante sa mga lalaki ang bahay kesa sa asawa nila. Ganun na lang ang tingin nila sa mga babaeng Samaritano. Pero sa Lord, you are children of God. Prinsesa ka ng Panginoon. We are princess and prince of God. Prince ng ating Panginoong Diyos. Hindi, sa mundo man ay hindi man tayo ma-acknowledge bilang magagaling na estudyante. Kasi hindi naman madalas talaga kahit anong sipag mo pag may sip-sip. O kaya pag merong, kahit anong gawin mo, kahit anong pasok mo sa school, kahit anong pasa mo ng assignment, kahit anong taas mo ng quiz. Pero kapag meron kang kalaban na gumagawa ng mali or ng lalamang, ma-take over ka niya or mas lalabas pa rin sa mundo na mas magaling siya sa'yo. Kahit anong gawin natin na tama, basta merong kalaban na andyan, nang lalamang na kapag gumagawa ng paraan para lang higitan tayo, wala, talo tayo sa kanila. Pero sa Lord, panalo tayo sa Kanya. He acknowledged every works na ating ginagawa. Nakikita lagi ng Panginoon yun. At ang mga Hudyo, ang tingin nila sa mga Samaritano ay madudumi. Literal na madudumi. Tingnan mo yung katabi mo kung madumi. Madumi lang kasi mainit ang panahon. Dugyot lang tignan. Pero sa paningin ng Lord, malinis yan. Kahit maitim, kahit madumi tignan, pero sa Lord malinis yan. Hindi tayo huhusgahan ng Lord kahit na anong kulay mo, anong status mo. Kaya niyang, sabi nga, di ba, God can make us white as snow.
And last, ito yung mga bagay isa pa sa mga bagay na inoffered ni Jesus sa babaeng yon, which is ino-offer din ng Lord sa atin ngayong gabi. Kaya I pray na sana ay nilalagay din natin yung sarili natin sa sitwasyon ng babaeng Samaritano. So kung si Jesus ay nag-offer sa kanya ng spring of water, baka sa'yo na rin ito ino-offer ng Lord. Tanggapin natin. At ito yung pinakalas, yung buhay na walang hanggan. Eternal life. Tataka ang iba, anong eternal life? Lahat naman daw mamamatay. Pero tayong mga naniniwala sa Lord, alam natin na merong buhay na walang hanggan sa presensya at sa piling niya. Kaya we strive harder, smarter to obey the Lord. Kasi alam natin na ang lahat ng mga ginagawa natin pagpapagal ay merong ding katumbas na reward na nagmumula sa Panginoon. So kung may offered si Jesus, may offer din ang mundo. Yan, next po. Sinabi sa verse 13-14, mapa-flash po. Sumagot si Jesus, ang lahat ng umiinom ng tubig na ito ay muling mauuhaw, pero ang sino mang iinom ng tubig na ibibigay ko ay hindi na muling mauuhaw. So, pakita po yung kaninang picture. So, ang mundo, nag-o-offer siya ng water, pero babalik-balik pa rin ang pagkauhaw natin. So, wag natin munang gawing literal, gawin natin siya bilang as holistically. So, ang mundo, ito yung offered ng mundo, kung makikita nyo. So, ang offered ng mundo, madalas, panandalian lang. Ang offered ng mundo, the more, the merrier. Kaya ang mga tao, pag may nakita nga sila, pag meron tayong nakikita na maraming tao, anong ginagawa natin? Sumusunod, nagkukumpulan. Nakikigayan lang din tayo, pero hindi natin alam kung ano yun. Magugulat ka na lang, bigla na lang palang may, meron palang, sabi na may namatay, o kaya merong nakawan, o kaya nangyari. O kaya baka may nakatapak lang ng tae, tapos tinignan mo na, nakiki-asyoso ka na. Kasi basta makita mo maraming tao, go ka na lang din, di ba? Kasi yun ang ino-offer ng mundo. Yung saya, na panandalian lang. At syempre, maraming pumupunta sa ino-offered ng mundo. Kasi, nakikilala sila ng mundo. Mas na-acknowledge sila ng mundo. Ang ino-offer ng mundo sa mga tao madalas ay kayamanan, opportunity, fame, tapos kapalit ng likes ay disrespectful naman sa sarili, di ba? Pero dahil maraming tao na nakakakita at natutuwa sa'yo, ginagawa mo pa rin yun. Kasi nga, parang nagkakaroon ka doon ng satisfaction na papangiti mo sila sa paraan na gusto mo. So yung offer din ng mundo na yan, ay nga, talagang panandalian lang siya. Hanggang dito lang. Pero magtataka ka, bakit maraming taong pumupunta? Tsaka sumasama pa din. Tapos magugulat sila, at the end ng gate na yan, ay kapahamakan pala. Pero si Jesus, ino-offered niya sa atin ay pangmatagalan. Kukunti lang ang pumupunta doon, kaya may mga ibang tao na boboring, naiinip, or hindi nila na-enjoy, or ayaw ng mga tao sumama, or tanggapin yung offered ng Lord kasi boring, ang konti lang nang pupunta, nang sumasama. Pero, yung daan, or yung ino-offer sa atin ni Jesus, matagal man yung process, or matagal man ang resulta, pero maganda naman. Dahil lahat ng pangako ng Diyos ay mabuti para sa atin. So ngayon, ang tanong, ano yung pipiliin mo? Siguro, bigyan ko kayo ng mga 2 seconds para mag-isip kung anong offered ang gusto natin. May iba pa ba dito na gusto yung offered ng mundo? Napasisikatin ka ng mundo, pero kapalit naman nun ay buhay mo.
Okay, buhay ng pamilya mo, mapapahama ka naman. May iba na ibinibigay ang buhay o yung tinatawag na Illuminati, no? For the fame daw. Tapos, hindi nila alam, minsan mas alam pa nga nila, pero gusto kasi nila, dito sa mundo, mas kilala sila, sikat, maranasan na nila yung kaginhawaan sa mundo dito. Pero, mas masarap pa rin yung peace, yung comfort na kayang ibigay sa atin ni Jesus. Eternal, mas pipiliin ba natin yung eternal suffering kaysa sa eternal reward? Kaya siguro nakapili na din naman kayo kung ano yung offered ang inyong tatanggapin. At naniniwala ako na lahat ay gustong tanggapin yung offered ni Jesus. Kagaya ng ginawa ng babaeng Samaritano. So yung babaeng Samaritano na yan, pinili din niya yung offered ni Jesus, yung water na nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Pa-flash po ng verse 28 to 29. Yan. So iniwan ng babae ang kanyang banga, bumalik sa bayan at sinabi sa mga taga roon, "Halik kayo, ipapakita ko sa inyo ang taong alam na alam ang lahat ng ginawa ko, maaaring siya na nga ang Kristo." So nung tinanggap niya yung offer ni Jesus, nanampalataya siya, at nung sinabi diyan na, baka siya na nga daw yung Kristo, which is kahit papaano ay talagang ina-acknowledge niya na si Jesus nga yung Kristo, yung Messiah na darating para sila'y iligtas. At nung tinanggap niya si Jesus, yung offered ni Jesus, hindi siya nagmukmok. Hindi siya nalungkot. At kung makikita niyo sa picture dito, ang saya niya. Kasi tuwan-tuwa siya na ibahagi din yung offered na natanggap niya mula kay Jesus. Di ba sinabi, iniwan niya yung jar. Ano bang pakay niya kung bakit siya pupunta sa balon? Para kumuha ng tubig. Pero umalis siya, iniwan niya yung tubig. Ibig sabihin nun, kapag tayo'y susunod sa Panginoon, iiwan natin yung dati nating mga ginagawa. Kakalimutan natin ang ating mga personal na motive, mga personal na desire natin, at ipapalit natin yung kalooban ni Jesus. Yung kalooban niya, dapat ang ating masusunod na. Yung jar na yan, pwedeng, it represents yung life niya as a Samaritan, na dating may maraming asawa, may maling pananaw, may maling nakasanayan. Iniwan niya yun. Iniwan niya kay Jesus, pinagkatiwala niya na kayang alisin ni Jesus yung dati niyang mga maling ginagawa. At yun na nga, hindi siya lang basta nagmukmok. Anong ginawa niya? Ibinahagi niya sa ibang tao din yung nalalaman niya. Sabi niya sa isang verse, diba, halik kayo. Tapos dali-dali daw siya tumakbo. Excited siya para sabihin kung ano yung nasaksihan niya kay Jesus. At marami na sa atin dito, kasi wala namang mga bago, na naka-witness na sa Lord. Nasaksihan na si Jesus. At siguro may iba ngayon na, may iba sa atin na ngayon pa lang, nasasaksihan, nakikita yung offered, yung ino-offer ni Jesus Christ. At ito lang gusto kong paalala sa inyo. Dapat nating tanggapin kung ano yung ino-offered ni Jesus sa atin. Kasi ibinigay niya na nga ang kanyang buhay para sa atin. Walang maliligtas kung hindi dahil sa ginawa ni Jesus sa krus ng Kalbaryo. Paulit-ulit na lang natin to sinasabi every Sunday morning, saka afternoon. Pero kasi ito yung katotohanan na dapat natin talagang tinatanggap. Kasi kung di natin tatanggapin,
paano tayo makakapagbahagi sa ibang tao? Gaya ng Samaritano na to, siya'y nagbahagi. Sinabi niya sa ibang tao yung nasaksihan niya. Kasi nga, sinabi niya sa ibang tao ang kanyang nalaman para rin yung mga ibang tao ay masaksihan din nila si Jesus sa buhay nila. Alam ko na maraming pagsubok sa buhay natin, pero pangako sa atin ng Lord ay kasama niya tayo. Kasama natin siya. Hindi niya tayo iiwan. At masasaktan man tayo, pero andyan ang Diyos bilang ating doktor na pwedeng paghilumin ang ating mga pusong sugat. Mga sugat na sugatang puso. At part bilang nakasaksi sa kabutihan, nakasaksi kay Jesus ay ang mahirapan. Part na yan. Mahirapan tayo. Pero, ang Diyos natin ay Jehovah Nissi. Ano ang Jehovah Nissi? Banner. Siya magpapatagumpay sa atin. At kasama rin natin siya sa ating tagumpay. At kapag naging magtagumpay tayo, sana hindi natin makalimutan ang Diyos. At yun nga, hindi lang basta naniwala ang Samaritana. Siya'y humayo. Anong sabi ni Pastor kanina sa preaching niya nung morning, pag sinabing go, ibig sabihin, umalis siya from place to place. Tumakbo nga siya, dali-dali nagmadali. Kaya bilang mga nakakinig at nakasaksi ngayong gabi ng mensahe ng Lord, sabihin mo rin sa iyong kapwa ang nasaksihan mo, ang natanggap mo. Sabihin mo sa kapatid mo, huwag kang madamot. Binigay lang din sa iyo ng Lord yan, i-share mo din sa iba. Ang witness ba ay nanatili lang witness nang nasa bahay lang siya? Kapag ang witness ay pinatawag sa korte, pupunta siya sa korte para dumaghayag ng kanyang mga nalalaman. At bilang witness ni Jesus Christ, ay hindi yun dapat nating gawin. Pumunta tayo sa family, sa relatives, friends, to share Jesus. Sabihin natin kung ano yung natutunan natin, nalaman natin, ano yung pag-ibig na naranasan natin sa Kanya. Kasi ang mga pamilya natin, mga relatives natin, ay para rin silang mga babaeng Samaritano na hindi nakakakilala sa Diyos. Kaya kailangan merong magsabi sa kanila kung sino si Jesus para tanggapin din nila si Jesus Christ sa buhay nila. At sa verse 39 to 42, yan. Ayan itsura niya. Nag-share na siya sa mga kapwa niya Samaritano. So sabi naman sa 39, maraming Samaritano sa bayang iyon ang sumampalataya kay Jesus dahil sa sinabi ng babae na alam ni Jesus ang lahat ng ginawa niya. Kaya pagdating ng mga Samaritano kay Jesus, hiniling nila na manatili muna siya roon sa kanila at nanatili nga siya sa kanila ng 2 araw. Dahil sa pangangaral niya, marami pa sa kanila ang sumampalataya. Sinabi ng mga tao sa babae, sumasampalataya kami ngayon, hindi lang dahil sa sinabi mo sa amin na tungkol sa Kanya, kundi dahil sa narinig namin mismo sa Kanya at alam namin siya nga ang tagapagligtas ng mundo. Palakpakan natin ang Diyos. Itong babaeng Samaritano na to, siya ang nakapagdala ng mabuting balita sa mga Samaria, sa bansang Samaria. Siya ang unang born-again Christian na nag-proclaim ng Word of God. Kung isipin natin, kung babalikan natin, sino nga siya? Isa lang naman siyang makasalanang tao. Merong 5 anak, ay 5 asawa. Siya yung sumasamba sa mga Diyos-Diyosan. Bako titignan natin, alalahanin nga natin, sino nga ba siya? Pero bakit siya ang ginamit ni Jesus? Kasi kahit sino, pwedeng gamitin ni Jesus. Pwede tayong gamitin para makakilala ang ating mga pamilya. Magulang, kapatid, kaklase, sa ibang mga lugar pa man.
At naniniwala ko na lahat tayo dito ay gagamitin ng Diyos para magbahagi ng salita niya. Kasi ito nga Samaritano is malala pa sa atin, pero nagawa niyang manampalataya, nagawa niyang tanggapin si Jesus, nagawa niyang maghayag ng mabuting balita. Kaya bakit tayo matatakot? So umpisa lang, talaga mahirap, nakakatakot. Pero ano yung policy kapag nagbebenta? Diba kapag nagbebenta, hindi mo maibebenta isang product na hindi ko mismo ang nakagamit. Paano mo ibebenta ang pampapapayat kung ikaw mismo ako mataba? O paano mo bebentahan ang isang kalbo ng pampalago ng buhok kung ako mismo panot or kalbo din? Diba? Mahirap talagang magbenta or mahirap magsabi sa isang tao, mahirap siyang alukin na maniwala sa'yo kung ikaw mismo ay hindi naka-experience ng bagay na yon. Pero tayo, lagi natin na-experience, araw-araw natin na-experience yung pag-ibig niya. Kaya bakit tayo mahihirapang ibahagi yung ating naranasan na pag-ibig ng Diyos? Ulitin ko, mahirap po. Nakakahiya talaga. Pero, sasamahan tayo ni Jesus. At dito ko tatapusin to sa isang testimony. Kasi kahapon, to God be the glory, kasi nag-apply ako sa isang company, Chair Mobile, kilalang company siya. Tapos, in-interview ako, interview agad ng manager, tapos may nag-exam ako, madali lang exam, tapos pinauwi ako. Tapos sabi ko nga kay Pastor Louie, nag-text ako sa kanya, nag-chat ako, hindi ko alam din kung uuwi na ba ako kasi walang sinabi sa akin. Basta patas ko mag-exam, uwi ka na, sabi niya, bigay mo tong stub, kasi nagbibigay sila ng previous. Sabi, bigay ko daw sa lobby, may bibigay daw sa akin. Sabi ko, yun, wala man lang abiso. Hindi man lang ako sinabi, mas tatanggapin ko pa kapag sinabi na tatawagan ka na lang. Kasi walang sinabi talaga sa akin. Sabi lang talaga, bigay mo lang to sa lobby, tapos, ayun na, pwede ka na umuwi, ganun. Walang mixed signal, wala man lang straight signal na umuwi ka na, hindi ka pasado o whatsoever. So, nang nasa ground na ako, sabi ng guard sa akin, ma'am, akyat ka daw po ulit, tawag ka doon sa taas. Bakit ako tinatawag? Baka meron ako naiwan, or baka meron akong nakalimutan, baka may nakalimutan nga sinasabihin. So, pag akyat ko doon, sabi sa akin, ma'am, take ka ulit ng exam. Sabi sa akin, mag-exam ka ng essay. Tapos sabi niya, pinaliwanag sa akin, kahit anong topic, ma'am, ilagay mo, isulat mo. Sabi ko, ilalagay ko dito? Sabi ko, parang inisip ko, hindi naman ako, di nga ako magsalita eh. Yung gagawa pa ako ng kwento, pinagagawan ako ng kwento, tapos topic ganyan-ganyan. Tapos sabi niya, may naisip ka ba, ma'am? Ako, wala akong maisip, pero sige, parang give me a time para magsulat. Tapos, sa Diyos ang papuri kasi nangusap sa akin ng Holy Spirit. Ang nilagay ko doon is gospel. Nilagay ko na, yun nga, si Jesus, sa pamamagitan ng kasalanan natin, kung bakit tayo nalalayo sa Lord, sabi ko, kailangan natin siyang tanggapin, humingi ng tawag, ganyan. So yun nilagay ko sa essay na exam. Tapos binasa nung babae, hindi na ako nag-react, pero pinagpipray ko siya, sabi ko, Lord, yung makakabasa nito ay hipuin mo. Ano yung catch doon? Pinauwi na ako pero may purpose pala si Jesus. May purpose pala ang Lord kung bakit ako pinabalik. So, nung binigyan na ako ng pagkakataon para mag-share ng Word of God, hindi ko na pinakawalan. Sinulat ko lahat ng bagay na na-witness ko kay Jesus. At sa Diyos ang papuri kasi, nung nag-last day ako sa work, nung last Thursday, nakapag-share pa rin ako ng Word of God. Nag-orient ako ng isang bagong employee namin. Actually, 3 sila, 4. Nakapag-share ako ng Word of God. Kung bakit ko siya nagagawa, hindi dahil sa magaling ako, hindi dahil sa asawa ko ng pastor, hindi dahil sa status ko, kundi dahil
ayun yung pinagagawa sa akin ng Lord bilang anak niya na tumanggap din sa Kanya. So bilang application natin at encouragement na din na nais ibigay sa atin ng Panginoon, maraming mga tao ang naghahayag ng Word of God. Sana mapabilang tayo sa mga nag-share din ng Word of God. Huwag natin ngang ipagdamot kung ano yung nalalaman, ano yung na-experience natin, na joy, peace, love, comfort mula sa Diyos. Marami nagsasabi na gusto kong tulungan ng tao na to, pero wala akong pera. Gusto kong tulungan ng tao na to, pero wala akong kakayanan para suportahan siya, tulungan. Kapatid, ang salita ng Lord ay pwede mong gawing ibigay na tulong sa Kanya. Mas madalas, mas kailangan pa nila ng salita ng Lord kesa sa pera natin. Hindi natin alam kung anong problema nila, pero kung i-share natin si Jesus sa kanila, yung love ng Lord sa kanila, darating ang araw baka pasalamatan ka pa nila na nakakilala sila dahil binahagi mo sa kanila si Jesus. Kaya ngayong gabi, at syempre, uwi din tayo mamayang gabi sa inyong kanya-kanya mga tahanan. Ako kasi dito nakatira, kaya dito lang din ako uwi. Share natin si Jesus. Maraming way to share Jesus. Pwedeng by action, word. Pero yun yung gustong pagawa sa atin ng Lord. Ang last, basahin natin itong last message na ito sa next po. Nasaksihan mo na si Jesus sa buhay mo. Kaya maging saksi ka niya sa pamamagitan ng pagbabahagi ng nasaksihan mo sa Kanya. Kaya sa Diyos ang papuri, maging witness tayo ni Jesus.